Ang gulo pala. Parang Trinity din. Oo. Yun nga dyan. Tignan natin kung sino yung ano. Okay? So, magandang umaga po kayo sa inyo pong lahat. Ang aking ipapaliwanag ngayon, ito po ay tungkol sa Trinity. Kung ating pag-usapan, Trinity sa kasalanan, tatlo ang apektado dyan. Pero kung pag-usapan natin ang sa spiritual, three divine person in one God. Yun po sa spiritual. Ngayon, ito po ay hindi masyadong mahaba, pero mayroon lang. Ito naman, halimbawa, itong ama ay nagkaroon ng kasalanan. Halimbawa lang, nangabit. Diba? Labag sa utos yan. Ngayon si ina, dahil po ay nakita ang asawa, mayroong ginagawa na kasalanan, gumanti ang ina. Nangabit din siya. Sino ang apektado sa kasalanan? Anak! Siyempre, ang anak. Tama? Ano? Yun po ang Trinity sa kasalanan. Ngayon, kung nagkasala ang ama, nagkasala din ang ina. At nagkasala din ang anak. Yun po ang Trinity sa kasalanan. Halimbawa ito, nagkasala. Sino ang parusahan ng Diyos? Si ama, si ina, si anak. Sa inyo. Si anak. Hmm? Anak. Very good ka. Nadali mo. Dahil parusahan talaga ito. Halimbawa, hindi ito sila parusahan. Para makita nila ang parusahan ng Diyos, ang pinakamamahal nilang anak. Para ma-realize nila na ang kanilang mga ginagawa ay mali. Anak ang paparusahan ng Diyos. So, alanganing parusahan ito. Ay di patay na. Paano naman siya magsisi? Paano naman siya makita niya ang mali niya? Hindi ang pinakamahal. Pero kung wala naman ang anak, edi sa ina naman. Pero Trinity sa kasalanan. Tatlo ang Trinity na apektado sa kasalanan. Okay? Iyon lang.